Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Biyayang pangako niya, suninay na. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay bubusin, upang siya'y makapiling. Bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, suminay na. Tayong lahat ay nakakatipon-tipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang gabi mga kapanalig. Ngayon nga'y pinagdiriwang natin ang paggunita sa mga banal na santong sina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, ang magkakapatid sa Betania na kaibigan ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, sa ating banal na misa, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, hindi kinakahiyan ng iyong anak na makituloy sa bahay ni na Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, mapaglingkuran nawa namin si Kristo sa katauhan ng kapwa, upang magpatuloy mo kami sa iyong tahanan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak,
upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita natin ang pinatotohanang sinugo ng Ama, ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Siya'y iniligtas sa hirap at dusa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yung nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Matakot sa poon, kayo kanyang bayan, nang makamtam ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sinabi ni Jesucristo,
Ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Maria at Marta upang sila ay aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong hindi ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hininyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang mananalig sa akin ay magkakamit ng buhay at hindi mamatay at mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan niyo ba ito? Opo, Panginoon. Sagot niya, nananalig ako sa iyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli, magandang gabi mga kapanalig. Sa araw na ito nga ay pinagdiriwang natin ang tatlong magkakapatid o tinatawag nating the Betania siblings. Sila ay malapit na kaibigan ng ating Panginoon. Sa pagsisimula ng ating pagninilay sa gabing ito, magandang tanungin din natin ang ating mga sarili. Gaano ba tayo kalapit sa ating mga kapatid? Gaano ba tayo kaklose sa bawat isa? Minsan mga kapanalig, kapag buhay pa ang mga magulang, maganda ang relasyon ng mga magkakapatid sapagkat merong magulang na nagagabay at pumapatnubay sa kanila. Subalit ang nakakalungkot, minsan kapag wala na ang mga magulang, doon nagkakaroon ng hidwaan ang magkakapatid. Doon nagkakaroon ng tampuhan hanggang sa minsan pati ang mana ay pinag-aawayan. Marahil ay malayo ito sa usapin ng relasyon ni Maria, ni Marta at ni Lazaro. Sapagkat kung ating titingnan, malapit sila sa isa't isa at hindi lang yon, malapit sila sa ating Panginoon. Napakaganda ng kanilang values, lalong-lalo na sa usapin ng relasyon sa Panginoon. Itong si Marta, si Maria at si Lazaro ay talaga namang laging naghahanda, lagi silang excited kapag dumarating ang Panginoon sa kanilang tahanan. Dahil at home ang Panginoong Yesus sa kanila, minsan hindi na siya nagpapasabi kung siya ay dadaan, sapagkat kung siya ay malapit at home, alam niya na kahit walang pagkain ihahanda, alam niya na siya ay tatanggapin ng magkakapatid. Sa isang account nga, narinig natin na si Marta ay abalang-abala sa paghahanda ng pagkain nang biglang dumating ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon kapag dumarating, hindi lang siya isa, kasama ang 12 apostoles. At minsan hindi lang 12, sapagkat kasama pa ang mga disipulos o ang mga sumusunod kay Jesus. Kaya naman ganun na lamang ang pag-iestima ni Marta sa paghahanda ng kusina. Samantalang si Maria, inupuan
ang Panginoon at nakinig sa kanyang mga turo. Kaya ang sabi ni Marta, Panginoon, pakisabihan niyo po ang aking kapatid. Ganon din naman sa account ng ating ebanghelyo sa gabing ito, narinig natin ang kamatayan ni Lazaro. Muli, si Marta dali-daling lumapit sa Panginoon nang nalaman niya na dumating ito. Ganon siya ka-warm, ganon siya ka-close, at ganon siya na walang pakundangan sa pagtatanong. Kung nandito po sana kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Samantalang si Maria, nag-stay siya sa loob at hinihintay ang Panginoon sa pamamagitan ng pananahimik. Makikita natin, mga kapatid, ang ugali ni Marta bilang active, bilang doer, at bilang helper. Si Maria naman, makikita natin ang contemplative dimension, silent type of person. Samantalang si Lazaro, makikita natin kay Lazaro ang tunay na pakikipagkaibigan kay Jesus. Si Marta ay punong-puno ng paglilingkod at higit sa lahat, siya ang modelo ng hospitality, ang kanyang mainit na pag-iestima kay Jesus. Siya din ay kinakilala bilang patron at santo sa kusina, lalong-lalo na ng mga mahilig magluto, sapagkat mahilig siyang maghanda ng pagkain, lalong-lalo na ni Jesus at ng mga apostoles. Samantalang si Maria naman ay mapagnilay, siya ay manahimik at higit sa lahat, pinagninilayan niya ang lahat ng bagay. At si Lazaro, makikita natin dito ang tunay na kahulugan ng tiwala at loyalty. Si Lazaro ang modelo ng puso sa ministry sapagkat yung kanyang human connection kay Jesus. Sa pagdalaw ni Jesus, nandoon ang kanyang kalungkutan. Dito makikita natin yung humanity ni Jesus. Siya ay umiyak sa pagkamatay ng kanyang kaibigang si Lazaro. Samantalang si Maria, si Marta, siya ay tinanggap ng maluwag sa kanyang tahanan. Sa pagkakataong ito, malungkot ang setting. Subalit, sa usapan ni Jesus at ni Marta, nakikita natin ang malalim na pananampalataya ni Marta, lalong-lalo na sa kamatayan at sa usapin ng buhay. Kaya nga ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at ang sino mang nananalig sa akin ay muling mabubuhay, at siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya naman, mga kapanalig, ito rin ay paalala sa atin na ang kamatayan ay hindi dapat katakutan, lalong-lalo na ang turo sa amin ni Amang Francisco bilang mga Fransiskano, na ang kamatayan ay isang kapatid, at ang sino mang naniniwala sa kamatayan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang kapiyastahan na ito ng tatlong magkakapatid ay nagpapaalala sa atin na maging balance sa lahat ng bagay. Una, ang paglilingkod na may kasamang panalangin, hindi laging serve ng serve. Minsan, nawawala ang focus natin kapag tayo ay pagod na sa ministry. Minsan, dito nagkakaroon ng alitan sa isang grupo, lagi na lang ako, at ako. Minsan, kinakailangan din natin katulad ni Maria, manahimik, pagnilayan, at higit sa lahat, paghandaan ang lahat ng bagay na ibinibigay sa atin ng mga pagkakataon. Kaya naman, nawa sa pamamagitan ng kapistahan na ito, patuloy din tayo matutong tumanggap the role of hospitality na ipinakita ng tatlong magkakapatid.
Patuloy nating buksan ang ating mga tahanan, lalong-lalo na sa mga nahihirap, lalong-lalo na sa mga nangangailangan sa panahon na ito ng krisis sa kalikasan, sa baha, sa mga nakaranas ng hagupit ng bagyo. Nawa tayo ay maging bukas sa puso, sa isipan, at higit sa lahat sa ating mga tahanan, tulad ng pagtanggap ni Lazaro, ni Maria, at ni Marta. Sa kapistahang ito ni Santa Maria, ni Santa Marta at ni San Lazaro, alalahanin natin ang mga taong naglilingkod sa atin araw-araw at hilingin natin sa Diyos na ipagkaloob sa kanila ang mga pagpapala at biyayang nais nilang makamit. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nanunungkulan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, tayo naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at matatanda, naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mananampalataya na naglingkod noong sila ay nabubuhay pa, naway umani sa langit na mga bunga ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan natin mga puso, ipanalangin natin ang ating mga personal na intention, lalong-lalo na ang mga may sakit sa healing mass na ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, humihingi kami ng biyaya ng paglilingkod. Marapatin mo na aming buhay ay gawin mong magbunga para sa marami, upang kami makapaglingkod ng katulad ni Marta. Hiniling namin to sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, ito ang alak at tinapay. Iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, dinadakila ka namin ngayong si Santa Maria, si Santa Marta at si San Lazaro,
ay ginugunita upang sila ay maghain ng pag-ibig na ikinalulugod. Pagindapatin na rin nawa ang handog naming paglilingkod sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat, sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kalwalhatian mo. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili natin hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, kaisa ni Santa Marta, ni Santa Maria at ni San Lazaro, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Anamin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwanan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo.
kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis sa mga kasalanan na salibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Kapatid ng Betanya, o Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, mga iniirog na mga kaibigan ng Panginoong Jesus sa Betanya, sa inyo ay nagpamala si Jesus ng matimyas na pagpapahalaga sa pagkakaibigan sa Kanya nang dumalaw sa inyong tahanan at nagturo ng maraming bagay kay Santa Maria at nagpaalala kay Santa Marta na laging piliin ang higit na makabubuti at hindi kailanman mawawala, maagaw at lilipas at huwag magliligalig at maging abala sa napakaraming bagay na walang kapararakan. Tumangi si Jesus nang si San Lazaro ay nahimlay sa banig ng kamatayan. Ngunit hindi nagtagal, muli niyang ibinangon upang ipakita sa madla ang magiging kaganapan sa muling pagkabuhay. O banal na magkakapatid ng Betanya, binigyan niyo ng halaga ang pakikipagkaibigan kay Jesus
sa pamamagitan ng paglalaan ng oras at paghahandog ng piging para sa Kanya. Salamat sa huwaran at tinuruan niyo kaming magpahalaga sa mga taong mahal namin sa buhay, ang aming mga magulang, mga kapatid, kamag-anak at mga kaibigan. Turuan niyo rin kaming maging bukas palad sa pagtanggap sa mga dayuhan, sa mga nangangailangan, walang masilungan at walang makain, at higit sa lahat, turuan niyo kaming maging malapit at bukas, hindi lamang ang aming mga tahanan, kundi ang aming buhay sa pakikipagkaibigan kay Jesus. O Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, magkakapatid ng Betanya, dulutan niyo kami ng mga makalangit na biyaya at pakikipagkaibigan upang lalo kaming mapalapit kay Jesus na Panginoon. Amen. Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, ipanalangin niyo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawan at dugo ni Kristo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip, pakundangan kay Santa Marta, Santa Maria at San Lazarong mga uliran, umunlad nawa kami sa pag-ibig at wagas na araw-araw, at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, yumuko kayo sa paggawad ng panalangin para sa lahat ng may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng mga may sakit, physical man, emotional o spiritual. Hipuin mo po sila sa iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng mga may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso, mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at sakit sa atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika, pneumonia, trangkaso, lagnat at ibang infection, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, pagkaparalisado at may kapansanan. Hipuin mo sila o Panginoon at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin to kasama ng iyong anak na si Jesucristo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, baunin ninyo ang pagpapala ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin,
Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,